At so ayan, hi guys! Welcome back sa channel natin at ito ay colored version muna tayo nito ni chapter 1146. Pero bago tayo magsimula ay syempre isang mabilis na shoutout nga muna tayo. At ang unang-una sa listahan ay ito nga si Aldrin Sorsone, ayan, kay Jay Salise, kay Seth Makapagal, kay Joel Alcala at lastly kay Rex Kida. So yan guys, ay shoutout sa inyo at ulit ay maraming salamat sa walang sawang pagsuporta sa channel natin. So yun lang naman at huwag na nga natin patagalin pa, simulan na natin yan. At so dito nga yan magsisimula sa pagkagulat nila Yusuf dahil bigla nga dumating sa harapan nila etong si Gunko. At ngayon nasabi nga nila na mukhang ayan yung isa sa mga human intruders na nakapasok nga dyan sa may Elbaf. So ngayon sabi nga ni Nami na ayan yung isa sa tumalo dun sa mga gwardya na nakaistasyon sa may kastilyo. So now ang tanong nga ni Nami dito kay Gunko, anong kailangan nila? Bakit nila kinikidnap yung mga bata? Pero sagot etong si Gunko, sabi na nga dyan, anong pinagsasabi ng mga to na tao sila? Hindi sila tao kundi sila ay mga Diyos. So dito nagalit tuloy ito si Yusuf at napasigaw dyan kay Gunko at sabi niya nga, anong pinagsasabi na ito ni Gunko na mga Diyos sila? Kung makapagsalita siya para siyang siin nila o di naman kaya parang kabilang siya sa mga celestial dragons. Habang ito si Nami ganun rin, sabi niya nga dyan kay Gunko, kung Diyos sila, bakit sila kumikidnap ng mga bata? At ito si Colon ngayon, sabi niya nga na tama, pakawalan nila yung mga batang higante kasi mga kaibigan niya yan. Pero ang tanong nga nila Colon, saan ba nila dadalhin yung mga batang higante? At sagot ngayon at si Gunko, sabi niya nga dyan na isang bata lang ito si Colon kaya dapat matuto siya kung paano manahimik. At so dito na nga ngayon sinabi ni Gunko na kahit sila ay may hirapan dakpin itong mga batang higante dahil sa sobrang lalaki ng mga size nga nila. At ang tanging magawa nga lang daw nila ay yung i-secured yung kanilang dadaanan hanggang sa makarting sila sa may Holy Land. So dito ang gagawin nila Gunko ay papalakarin nila itong mga batang higante hanggang sa makarting sila dun sa Holy Land. So kaya dito nagulat ito si Nami, sabi niya nga dyan, ano? Holy Land? Ibig mo bang sabihin sa may Marijua? At so ay dito na ngayon mas nagpanik itong sila Jinbe at saka itong sila Yusuf at sabi nga nila dyan, ano? Ibig sabihin isa yan sa mga celestial dragon, sila yung mga pinakamalala, sabi nilang ganyan. Pero sabi nga dito ni Brook na natakot siya pero mukhang itong si Gunko mas mataas yung rango niya kaysa sa mga celestial dragon at mukhang kabilang siya sa God's Knight. At eto nga sabi ngayon ni Gunko na tama itong sinasabi ni Brook patungkol sa kanya. Pero eto nga ay nagagalit itong si Yusuf, sabi niya nga dyan ay huwag sabihin ito ni Gunko na gagawin nilang mga slaves yung mga batang higante. Pero eto nga habang nagsasalita itong si Yusuf dyan ay biglang napunta sa kanya etong araw ni Gunko. So nagsisimula na nga rin umatake dyan etong si Gunko. Pero sa kabilang banda ay etong si Nami ay pumorma na nga rin at nilabas niya na etong si Zeus at sinabi niyan kay Gunko na hindi nila hahayaan na gawin nila Gunko kung ano man yung mga naisin nila. At dito na nga ngayon inatake ni Nami etong si Gunko gamit etong kanyang Thunder Shark. Pero dali-dali nga nito nung papunta na etong Thunder Shark ni Nami dyan kay Gunko ay agad-agad direct lang ni Gunko etong kanyang Thunder Shark at ngayon pabalik na kay Nami etong kanyang Thunder Shark. So kaya nga rito, hala sige takbo dyan etong si Nami dahil bumalik sa kanya yung kanyang pag-atake. At then ay pagkatapos niya is bang! Sa pool ngayon dito itong sila Nami pero hindi si Nami ang tinamaan niyan kung hindi etong si Brook dahil sinalag niya etong Thunder Shark dyan ni Nami sa saktong-sakto yung pagkakaharang ni Brook dyan. So etong si Zeus iyak-iyak siya kasi nga di niya mapigil yung sarili niya katulad nga nung sinabi ni Gunko na hindi mo kasi mapipigil yung direction ng araw niya, tanging etong si Gunko lang yung makakapagbago ng direction at yung makakapagpigil dyan. But then, dito na nga sinabi ni Gunko ngayon na dapat itong buong mundo ay maglalaho lang yun ng parang bula nang walang nakakaalam. Pero may ilan sa mga tao na nalaman yung patungkol sa bagay na yan at ang ginawa ng mga to, winarningan pa nila ngayon yung buong sangkatauhan. So kaya ngayon, alam na ng buong sangkatauhan yung mangyayari sa buong mundo. But then, ay pagkatapos nga magsalita dito ni Gunko, ay dito naman sa kabilang banda, etong si Yusuf ay nakaporma na nga rin siya para atakihin etong si Gunko at maya-maya pa ay inatake na nga, tinirador na nga ni Yusuf etong si Gunko at pagkatapos nga niya is bang! Sa pool ngayon dito etong si Gunko napasabugan siya ni Yusuf gamit etong kanyang Skull Explosive. At sabi ngayon dito ni Yusuf na hindi sila natatakot sa mga celestial dragon na yan. Pero pagkatapos nga nito is bang! Grabe, nadurog, wasak yung kalahating part ng katawan dito ni Gunko. So kaya naman dito
Etong si Yusuf, iyak siya ng iyak, sabi niya nga dyan, hindi niya sinasadya, sobra yata yung pag-atake niya dyan. So ito sabi nga dito nila Nami, overkill yung ginawa ni Yusuf dyan. Pero eto nga, habang umiyak dyan etong si Yusuf, ay maya pa etong si Gunko nagre-regenerate na. So kaya nga nagugulat dito etong Colon Pirates natin, sabi nga nila nagre-regenerate siya. At pagkatapos nga niyan ay dito nga biglang salita na etong si Gunko habang gulat na gulat dyan etong sila Nami. At sabi niya nga rito, once na magsimula na etong pagtatapos ng mundo ay wala nang makakapigil pa rito. At dito na nga sinimulang atake ni Gunko etong si Yusuf, sumakay siya dyan sa kanyang araw. At pagkatapos nga nito is dito naman sa kabilang banda ay dito sinabi nga ni Jinbei kay Yusuf na sila na yung bahala sa gagawing pag-atake ni Gunko dyan. Pero habang pa-atake na nga etong si Gunko dyan kala Yusuf ay biglang sinabi nga ni Gunko na malapit nang mangyari yung Great War sa buong mundo. At kapag nagsimula na nga yan, wala na makakapigil rito. So kaya ang tanong ay kanino kaya kakampi etong mga higante? Dahil sigurado niyan kung kanino mang grupo kumampi etong mga higante ay sigurado magkakaroon ng malaking impact yan sa mangyayaring Great War. So kaya dito sabi nga ni Nami, hindi mangyayari etong sinasabi dyan ni Gunko, walang Great War na magaganap. Pero napagtanto ni Jinbei rito na kaya pala kinikidnap ng mga Holy Knights yung mga batang higante para i-blackmail yung mga higante na sa world government kumampi etong mga to. At then pagkatapos nga niyan ay tuloy na sa pag-atake etong si Gunko at pupuntahan niya na nga rito etong si Colon. At etong si Colon umamba na, pumorma na para atakihin din etong si Gunko. But then pagkatapos nga niyan is bang ay dito at piniluputan na nga ng araw ni Gunko etong liig ni Colon. At eto tinangay niya dyan etong si Colon, pinaangat niya yan. So dito ay biglang ang forma na rin etong si Jinbei at saka etong si Brook para atakihin etong si Gunko. But then pagkatapos nga niya is pakpang dinaanan lang ni Gunko etong si Jinbei at saka nga etong si Brook dyan pa sa may gitna nila. At pinag-clash niya etong atake ni Brook at saka nga ni Jinbei. So kaya nga nagkatamaan rito etong dalawa. But then pagkatapos nga ni Gunko dyan kay Jinbei at saka kay Brook ay punta naman siya rito kay Nami at pak! Sa pool ngayon etong si Nami dyan kay Gunko, sinipa siya papalipad niyan ni Gunko. At pagkatapos nga ni Gunko dito kay Nami, dali dash naman siya papunta rito kay Yusuf. At pagkatapos nga nito is black hug sa pool etong si Yusuf, natuhod siya ni Gunko dyan sa may mukha niya. So grabe ang solid ng pagkakatuhod ni Gunko dyan sa mukha ni Yusuf. But then ay pagkatapos nga niyan ay dito na nga tuluyang kinuha at nilipad ngayon ni Gunko etong si Colon. So kaya nga dahil dito wala nang nagawa etong sila Nami kundi magsisigaw-sigaw na lang. But then ay pagkatapos nga nito ay dito naman sa kabilang banda sa side nila Frankie ay natalo na nga rin nila etong Thunder na to. So bagsak yan at ginamit nga ni Frankie dito etong kanyang beam para talunin ay ang Thunder na umahabol sa kanila. But then ay pagkatapos nga nito ay dito naman sa kabilang banda is Blagag. Grabe, ito si Saint Killingham naman binalibag niya na rin etong director ng school dyan. So wala na, bagsak na rito etong mga school teachers ng mga batang higante. At etong si Angie ganun rin, sabi nga ni Angie rito di siya makagalaw. At etong si Saint Killingham sabi niya nga dahil ginamitan niya ng sleep paralysis etong si Angie. Pero may kita nga rito na meron pagkalaki-laki na snail at ang tawag rito pterodactyl snail. So ito nga sabi ni Saint Killingham, ngayon lang siya nakakita saka nakarinig ng gantong snail. At ngayon etong si Saint Killingham parang meron siyang ibobroadcast ngayon dito nationwide. But then pagkatapos nga niyan ay biglang talo naman dito sa side nga nito ni Summer dahil kinakalaban niya na nga dyan etong si Saul. At sabi niya nga rito kay Saint Killingham na wag muna magsalita etong si Saint Killingham dahil tatapusin muna ni Summer etong si Saul at tutumba ng araw etong si Saul. At dito nga sinabi nito ni Summer kasi medyo matibay etong si Saul kasi Vice Admiral to eh. But then eto nga habang hirap na rito etong si Saul ay sinabihan niya etong sila Robby na magtago lang dyan sa kanyang may buhok para just in case na matalo nga etong si Saul dyan ay etong si Robby na at saka etong sila Chopper, sila na yung bahalang magligtas dyan sa mga bata. At din pagkatapos nga niyan ay dito na nga ngayon tuluyan tinalo ni Summer etong si Saul dyan. So dito ay hirap na yung mukha ni Robin, parang sakit na sakit siya dahil nga sa nangyayari dyan kay Saul. But then ay pagkatapos nga niyan ay dito na galit etong si Summer at sabi niya nga rito na
na dapat etong mga higante na to, hindi sila gumagawa ng mga school na ganyan. Dapat nakikipaglaban lang sila dahil mga warrior sila. At inis na inis nga rito etong si Summer dahil sinabi niya nga na etong mga higante pala na to, dapat ay sa kanila naglilingkod dyan, nakikipaglaban yan para sa world government. Pero etong si King Harald, sinira na lahat, ginulo niya lahat. At din ay pagkatapos nga niyan is yan guys, hanggang dito lang etong si full colored ng manga natin para kay chapter 1146. Pero syempre bago tayo matapos ay shoutout nga ulit tayo at ang unang-una ay etong ang si Wilson Conde, kay Teddy NB2CV, kay Seth Makapagan, kay Wilson ulit, kay Manuel Joseph Mancao, at lastly kay Leslie B32. So yan guys, ay shoutout sa inyo at ulit ay maraming salamat sa walang sawang pagsuporta sa channel natin. So kung natripan nyo pala itong video natin, huwag nyo kalimutan mag-iwan ng like. So yun na naman, so lagi mag-ingat, God bless nyo lahat at kita-kits tayo ulit.